Welcome pong muli sa Reyes Atipen Farm. Ayan, so nagbabalik po tayo ngayon, no? So yan, July 17, 2025 po ngayon. At tayo po yung mag-harvest ng dragon fruit. Pero bago mag-harvest, ayan, ipapakita ko lang po yung farm situation natin, no? So eto po ngayon yung sitwasyon sa farm natin. So maraming i-harvest. Ayan, so ituro ko po muna kayo. So etong mga to nga pala is nasa 6 to 7 years old. So yung nasa 8 years old, nasa harap, hindi na po natin ipapakita yon. Yung mga 8 years old po na mga dragon fruit namin. Ayan, so kung mapapansin nyo po, kada poste po nasa more or less 50 po na bunga. Ayan. So medyo may mga blemishes, may ibang mga bunga, pero normal po lang po yan kasi nga po, dahil sa sunod-sunod na ulan. Ayan, no? Ayan. So kung mapapansin nyo po yung ating mga dragon fruit, kasi marami nagtataka bakit daw ang daming bunga. So yung ibang mga farms daw kokonti. So sa isang poste nasa 10, gano'n lang yata, or more or less yung mga gano'n. Isang sekreto po namin, or open secret po talaga natin dito is huwag pong maglalagay ng mga mga pataba po na mataas na nitrogen ngayong fruiting season. So gaya po ng mga cow manure, goat manure, mga any manures, mga urea, bawal po kasi nga po babalik po siya sa vegetative state. So imbis na magbigay po siya ng mga bulaklak, mga prutas, sanga po ang lalabas. So yan. So mapapansin niyo walang sanga na lumalabas, puro lang mga bunga. Ayan, yung mga sanga lalabas na lang yan pag mga off season na yan, mga November onwards. So ito po yung sitwasyon. So etong susunod na papakita natin, ito naman yung mga 5 years old, ganun po, ano? So, nandito po. So, same lang. Kung mapapansin niyo po yung sa dami ng mga bunga, ganyan. Kung sa mga 8 years old natin, halos ganito lang din ang mga bunga nila. So, nasa more or less 50 po na bunga kada poste. Ayan po, no? Ito nga pala, pag may mga questions po kayo sa dragon fruit farming, comment lang po sa comment section and sasagutin po natin. At para po magkakilala din po tayo, pag-i-comment naman po kung taga saan po kayong lugar para alam din namin kung saan umaabot po itong mga videos po namin. Okay? Ipapakita ko nga, ito nga pala is mga Moroccan Red variety. May ipapakita kong bagong tanim namin. Ito po, yung ating si Sugar Dragon, yung ating S8. Ayan, no? Ang lalaki ng bulaklak, pero ewan ko ba, hindi namin kayang mapalaki yung mga bunga. Ang lalaki ng bulaklak nito. Ayan. Ito naman po si Asunta. Ayan, pag sinuwerte ka, makakabuo ka ng prutas. Ayan, daming insekto no? Pag sinuwerte ka, makakabuo ng prutas. Ito po, matagal po siyang mahinog. Hindi po 30 days. So, as in more than 30 days po bago mahinog yung ganito. Ayan, so ito po yung bulaklak na so ibang-iba, no? Asunta. Ayan po, yan po yung dagdag sa ating farm, no? Ayan. So, yun nga palang asunta na yun is kailangang i-cross-pollinate po siya sa Moroccan Red. So kailangan may makasabay siya na bulaklak para mabuhay. Ganun po kahirap magpabunga ng asunta. So ayan, balik po tayo sa ating mga Moroccan Red varieties, no? Ayan. Hina-harvest namin ang mga bunga dito, yung talagang hinog na siya. Yung pulang-pula na siya. Ang palatandaan po na hinog na siya, yung hinog na hinog talaga is yung parang manipis na siya, na parang gusto nang mag-crack. Yun na, ano? Or may konting crack, gano'n. Talagang hinog na siya, as in matamis po yun. Yan yung pulang-pula. Hindi po yung mga ganito na medyo pink pa yung one. Or lalo na yung mga green pa. Siyempre yung mga ganito hindi pa talaga. Pero may mga farm nga na as in, may mga farm na nag-harvest na as in kahit hindi pa masyadong red. Hindi na po ito, malaki siya, oh. Yan, pero wag i-harvest kasi sayang na hindi naman niya nakuha yung tuloong kulay niya. So antayin po na magpula talaga. Ayan. Mapapansin nyo rin po pala sa farm namin, hindi pa masyadong nagdamo. So yan, after na lang po ng after po ng fruiting season, ay after po naming mag-harvest ngayon, tsaka po tayo magdadamo. So yan, then i-spray din po tayo. Lastly nga pala sa pataba, ang paglalagay lang po namin ng pataba, yung mga cow manure, goat manure, mga sodas, mga carbonized rice hull is mga December to February lang po. Ayan, so pag napuno naman namin,
tama na. So yun lang yung end, as in yun lang yung last na paglalagay po namin. Ang pwede lang ilagay ngayong fruiting season is yung mga mataas sa potassium, tapos mataas sa calcium, phosphorus, yun lamang po. So yung mga nitrogen wag na, para hindi po bumalik sa gulay yung mga prutas ninyo. So yun lamang po sa video na ito. Till next video po. Thank you and God bless. Salamat po.